Sabihin, huwag mo yan jukebox. Kasi you create a nuisance. It's against the law actually. But since you are very kind, sinabi ko na wag na lang pag after this hour, laro na 9 o'clock. Everybody has go to sleep. Tapos mayroon ka dyan in the middle of the squatter area. Sabihin mo, pag hindi pa kunin mo, sunugin masarap nila. Hindi, tapos. Droga, ayaw ninyong Manila. Ayaw ninyong tuminto dito sa Manila. Patayin ko kayo. No apologies. No prayers for you. Ngayon, itong, alam mo sa totoo lang, Bot, na-comply man natin. Kayo, maghintay kayo hanggang nung ma-mayor na kayo. Nag-criticize ako noon, sabi ko, actually, totoo. How did you get to the mayorship as fast as you can? Well, kung kapartido mo ang mayor, pwede. Laro kayo. Pero pag nagmamadali ka, ambusin mo, patayin mo. Para buka, sabi ka, punta ka dito kay Joel Anyo. General, ako na ang mayor kasi namatay na. Sabi niya niyo, putang ina ka, baka pinapatay o droga ka, isunod kita. Mayor, kinulong ko na yan sila sa Malacanang. Tanongin ninyo, sinabi ko, huwag kang pumasok kasi papatayin kita. May mayor, pinapatay pa niya yung pulis niya, ang ayaw, sa palengke pa. And he was doing his thing in Eastern. You know, if you're looking at the map, you might lose your directions there. Madali is, your right side is the east. Your west side is the west. Yeah, if we are standing in the middle, dito, ang east side natin, yung west side natin, West Philippine Sea. This guy was operating West Visayas. Dito naman sa eastern side, yung Odicta couple yung pinatay doon sa Pantalan. Ito si Espino. Mindanao, was Parahinog. Ayaw ninyang huminto. Mayor, Governor, sige lang. All we have to do is to plant intrigues. Hindi naman kami ang pumapatay. That's legit in police tactics. O, papatay mo na isang tao niya, maganti yan. Then, ngayon, kung talagang hindi na pwede, ako na ang punta sa iyo. Barilin na lang kita sa harap ng, si Parahinog. Pardon, but he was a son of a bitch. Ang pera niya, yung wallpaper ng ang bahay niya, that's the question about the greed for money. Yan ang mahirap. Ang wallpaper ng bahay niya, 500 pesos. Yung iba dyan na mamatay, ang negosyo, according to report, tapos may Lamborghini ka-4. The one in Bacolod, nabasa ko lang. Pag kinalkal ng gobyerno yan, saan niya pera nilagay yan, makukuha ko yan. Titignan ko lang yung pera mo. Na ngayon, itong atin. Sabi, Duterte, ilabas mo yung waiver mo na. Sabi ko, bakit kayo? Sino kang putang ina ka? Trillanes, ika lang yaw-yaw dyan.
Pero ito may batas ngayon, tinitignan ko. Papaya ko, sabi ko, well, ang noto, I will sign this proposed law, but we have to open our accounts. Ito na ngayon, hindi na sinuplado to. We have to open our accounts, waiver, para makita. Ngayon, payag na ako, basta ang batas. Pero sabihin mo na uto-utuin ako ng isang ulol na politiko, duwag naman. Mutiny ka dyan, tapos mag-surrender. Alam mo, Adre Trillanes, pag nag-surrender ka para sa akin, wala ka talagang bayag. Yung asta-asta mong baril-baril dyan, akala mo ikaw lang ang bumaril. O maghintay ka kung magharapan tayo. O akala mo ikaw lang ang matapang. Sino ka? May dumaan na kami sa, dumaan ako ng impyerno. Huwag mo akong bullshitin. Anong panlaban mo? Patayin mo ako? Kasi matakot ako dahil mapatay ako? Putang ina. Kung mamatay ako, dapat lang. Kasi nagkulang ako ng abilidad. Pero huwag mo sabihin na ikaw matapang. Ika lang yaw-yaw dyan. Gaya ka lang ni Tatad. Hindi na magtigas ang utin. Pinabastos ako niya. You know, you ask for it. You keep on writing about my health. Ang sinasabi ko naman, may Barrett ako. Esophageal. Ang end game talaga ng Barrett, pag hindi ka, is cancer. Tanong kayo ng doktor, may doktor talaga dito. Pag mag-inom ka, ayaw mong huminto, mag-i-stage 1 ka. Kaya ako nag-inom ng brandy. Noon pa, wine-wine lang. Gusto ko bilisan. Kaya pagdating ko, pagdating ako ng stage 3, 4, hindi na pupunta ng hospital. Doon, pupuntaan ako ng Boracay for the first time. At panaurin ko yung nag-bikini doon na maganda. Kasi sabi ko, wala akong ambisyon. Bakit man ako magbait-baitan? Hipokrito. Maganda mamasi ng babae. Bakit ko pigilan ang manood dyan sa kagaya itong si Jonas Mato? Silang dalawa mayan. Si DILG. Inutusan kaya sila. Sa unang araw, nakita ko, sabi ko, punta kayo doon. Si Mato muna yun. Siya lang mag-isa. Hindi pa pumasok si John Anyo. Kasi yung dynamic doon, mga permit, yung mayor, sabi ko, butang ina, hulihin mo yan. Hindi pa kaganoon ang Boracay kung wala kang, sige kabigay ng permit, yung environmental clearances mo, wala. Tapos sabi ko, mayor doon, gano'n, putang ina, hulihin mo. Hulihin mo, existing violation yan eh. There is a crime there committed. And if it stays that way, you are committing a crime. Hulihin mo. Prisuhin mo. Kaya kasi papahirapan mo pang gobyerno. Pero itong una si Mato, tangina nagpa-picture pa. Naglalakad sa beach, ka-blue t-shirt. Naglalakad siya, nag-inspection. Pero yung mata niya nandoon sa dalawang puti na nakabikini. Tapos, sabi ko talaga, Roy, akala ko ba inutosan kita na linisin mo ang Boracay? Yes, well, yes sir. Kaibigan ko yan, sundalong. O bakit ka nakatingin doon sa babae? Wala ka doon sa ano? Wala. Nagpa-practice. Sabi ko, General Adio, kayong dalawa. Si Roy, mahusay sa trabaho, pero kung may babae, putang ina, hindi mag-abot ng 6 months to, baka 1 year pa. Tulungan mo doon. Na doon si Adio, ito stricto man. Pag sinabi, sira. Hindi, nagbibiro lang ako. Because si
Bro Roy sa DNR. But alam mo na,